Isla lamang ang probinsya ni Bert. Kaya't ang madalas na hanap buhay dito ay pangingisda. Kahit na mahirap ang buhay, ay may ambisyon siya na yumaman. Ayaw niyang habang buhay na malugmok sa hirap at iasa na lamang sa kalikasan ng kapalaran. Kaya't ng araw na iyon, ay kinausap ni Bert ang kaibigan na sila Alex at Raven. Mga tol, hindi ba't sawa na kayong mangisda at kumita ng maliit na pera? Tanong ni Bert sa mga ito. Nagkatinginan naman ang dalawa at hindi nagtagal ay nagsalita si Raven. Sa totoo lang tol, oo, pagod na akong mangisda. Pero wala akong magagawa dahil ito lang ang alam ko nakikita ko sa marangal na paraan. Kailangan ko na lang dagdagan ang kasipagan ko. Bawal maging tamad sa ating mahirap. Tama yung sinabi ni Raven tol. Ganon rin yung sagot ko sa tanong mo. Tugon naman ni Alex. Pero hindi ba't Raven, yung tsuhin mo ay merong makina at hose na pwedeng maging oxygen natin sa ilalim? Matagal nang hindi yun ginagamit ng tsuhin mo. Dahil tumigil na siya sa pangingisda magmula nang magkaroon siya ng negosyo. Bakit hindi mo na lang hingiin para sa atin? Para naman makapagmina tayo sa ilalim ng dagat? Suwestiyon pa ni Bert. Bukod kasi sa pangingisda, pagmimina rin ng ginto sa ilalim ng dagat ang hanap buhay sa kanilang lugar. Marami kasing naniniwala na may mga gintong nakatago sa ilalim ng dagat. May nakakakuha na rin kahit konti lang ang kanilang mga kanayon. Kaya't kahit papaano ay kumikita ang mga ito ng malaki-laki. Sige na Raven, paborito ka naman niyang pamangkin eh. At para naman may pag-asa pa tayong yumaman. Baka may gold bar pa tayong makuha. O diba? Pangungumbinsi pa ni Bert sa kaibigan. Halata sa anyo na Raven ng sandaling iyon ang pangamba sa kung ano mang maaaring mangyari sa kanila kapag nagmina sila sa ilalim. Marami na rin kasing nadisgrasya sa paggawa ng ganitong bagay. Pero mukhang may ambisyon na rin itong si Raven, kaya't napapayag na rin ito sa bandang huli. O sige na nga tol, ipanalangin nyo na sana ibigay sa atin ang makina na yon. Basta kayong dalawa na lang ni Alex ang sumisid at magmina ha. Ako na lang ang tagabantay ng makina kung sakali. Paalala ni Raven. Napatango na lamang si Alex at Bert. Natawa pa nga si Bert dahil gusto rin pala ng dalawa na makakuha ng ginto. May pangarap rin pala ang mga itong yumaman. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ay dumaong na ang bangkang lula nila dahil tapos na sila sa paglalambat ng isda. Ngayon naman, ibebenta na nila ito sa palengke. Mangingisda silang tatlo at parte-parte sila ng nahuhuli nila. Pero mukhang dito na matatapos ang buhay ng pangingisda nila. Dahil baka sa mga susunod na araw, ginto na ang hahanapin nila sa oras na makahiram si Raven ng makina sa kanyang tsuhin. Makaraan ng isang linggo, pinalad nga si Raven na makahiram nito. Kaya naman hindi na sila ng isda. At napagpasya na nilang sa pagmimina na lamang magtuon ng oras ng umagang iyon. Kagaya ng napagkasunduan, si Raven lamang ang nagbabantay ng makina at oxygen na nakakabit sa hose, habang sina Bert at Alex naman ang naghuhukay sa buhanginan. Nakikita naman nila ang ilalim dahil sa suot-suot nilang goggles o salamin sa mata. Namangha nga si Bert sa kanyang nasisilayan dahil sa ganda ng mga korales, mga halamang dagat at pulo-pulutong na mga isda. Pero kailangan niyang mag-focus sa ginagawa upang makahanap ng ginto. Pinili niya yung mga makikinang na buhangin at iyon ang inilagay nila sa sakong daladala nila. Tumagal nga sila ng 30 minuto sa ilalim. Habang sila ay naghuhukay at kalaunan, umahon na sila. Ito na ang pagtatapos ng gawain nila. Baka kasi pumutok pa ang hose nila at mawalan sila ng oxygen. Sigurado akong may ginto tayong nakuha sa mga buhangin na naipon natin sa sakong yan. Dahil yung buhangin dito sa karagatan natin ay may nakahalong ginto, saad ni Bert, at tinanggal na nga ang hose sa kanyang bibig. Sinabi mo pa tol, habang nasa ilalim tayo at naguhukay, nakita natin na may mga kumikinang diba? Yung mga ginto kasi dito ay kasiniliit lang halos ng buto ng kamatis, kaya't mapagkakamalan itong parte lang ng buhangin, at ang iba na may nakadikit na sa mga bato.
Tugon naman ni Alex at inilagay na sa tabi ang kalahating sako ng buhangin na kanilang nakuha. Dahil nga sa narinig ni Raven ay napailing na lamang ito. Akala ko pa naman gold bar yung makukuha natin dito. Halos kasing liliit lang pala ng alikabok yung mga ginto dito eh. Siguro ay sinabi mo lang yun, Bert, no? Para makahiram ako ng makina sa tiyuhin ko. Dismayadong komento ni Raven. Yung mga ganon, humuhulma ng ginto yun. Dahil pino talaga yung gold kapag kinuha. Gaya ng mga nakuha natin. Dinadarang muna kasi yung gold sa apoy bago ito hulmahin. At tama ka sa nabanggit mo, Raven. Hinikayat lang kita at inuto pero para sa atin naman ang lahat ng ito eh. Mas malaki ang kikitain natin dito. Kaya tali na tayo. Dumaong na tayo. Salain na natin ang ginto mula sa mga buhangin na nakuha natin. Paliwanag ni Bert. Kaya't napailing na lamang ulit si Raven. Hindi nagtagal, pumasulong na nga sila patungo sa dalampasigan. Pagkatapos niyon, sinala na nila ang buhangin sa bahay ni Alex. Marami silang nakuwang manilaw-nilaw na mga bato at ito'y kumikinang-kinang pa at kasing liliit lamang ng buto ng kamatis. Inipo nila iyon at dinarang sa apoy ng ilang oras. Makaraan nito, pinakorte nila ng bilog ang ginto. Yung nakuha pala nila na ginto ay kasiniliit lamang ng jolen nang ito ay mahulma na. Pero ganun pa man, ang sabi nga ni Bert ay, ayos lang yon dahil malaki-laking halaga rin ito kumpara sa kinikita nila sa pangingisda. At hindi nagtagal ay nagtungo sila kay Mang Carpio na bumibili ng mininang ginto. Hindi nga nagkamali si Bert dahil malaki-laking halaga ang kanilang ipinagbiling ginto. Dahil nagkakahalaga ito ng 15,000 pesos. Dahil puro iyon, kahit na maliit lamang. Kaya tuwang-tuwa silang tatlo. Dahil makakapagpahinga na muna sila ng 2 araw sa pagmimina. Lalo na't napakahirap gawin ito. Mabusisi at masyadong peligroso. May mga pagkakataon kasi na kapag nasa ilalim, pwedeng pumutok ang hose na nagsisilbing oxygen nila at hindi na sila makakaahon pa. Pinagparte-parte nila ang kinita at tigli 5,000 piso sila. Samantala, si Bert ay namili ng kalan sa department store. Inuubo kasi ang kapatid niyang babae na kasama niya sa bahay dahil kahoy lamang ang ginagamit niya sa pagluluto kaya't palaging mausok sa kanila. Sila lamang ang magkasama sa buhay dahil pareho ng patay ang kanilang mga magulang. Pagkatapos niyang bumili ng stove, ay dumiretso naman siya sa fast food para mamili ng tanghalian nilang magkapatid at pagkatapos nito ay umuwi na siya sa kanila. Wow, masarap yung pagkain natin kuya at may kalan pa. Hindi na ako hihikain yan dahil hindi na masyadong mausok. Mukhang marami kang nahuling isda. Natutuwang salubong sa kanya ng dalagitang kapatid na si Betty. Oh Betty, naawa kasi ako sa iyo kapag nakakalanghap ka ng usok eh. Ubo ka ng ubo. Kaya ngayon, hindi ka nauubuhin pa. Siya nga pala, hindi na ako mangingisda, Betty. Nagmimina na lang kami ng ginto sa ilalim ng dagat. Malaki-laki yung kinikita namin. Kaya nga nakabili na ako ng masarap na pagkain eh. May hamburger dito, 6 na fried chicken, fries, soft drinks, at spaghetti. Kainin mo na yung mga gusto mong kainin dyan. Itira mo na lang yung fried chicken dahil ulamin natin yan ngayong tanghalian, pati na rin sa gabi. Wika ni Bert. Kaya't masayang-masaya na kumuha ng pagkain si Betty at ito ay nilantakan. At pagkatapos noon, nagluto na si Bert ng kanilang tanghalian. Kinabukasan, nagtungo si Bert sa bahay nila Alex para mag-inuman sila roon. Tamang-tama ang pagkakataon na iyon dahil magpapakasaya muna sila para sa susunod na araw ay masigla ulit sila sa pagmimina. Huwag tayong magpapakalasing mga tol dahil mamaya ay may pupuntahan pa tayo. May liligawan akong babae. Ito ang dahilan kung bakit tinipon ko kayong dalawa upang magpasama sa inyo, sambit ni Alex at hindi nagtagal, dahan-dahang umiinom ng serbesa. Pambihira ka naman tol. Anong gagawin namin doon ni Bert? Ang kumanda? Makalumang paraan na yun Tanong naman ni Raven.
na may kasamang pagtawa. Ano pa ba? Alam mo namang sintonado ako at kayong dalawa lang ang biniyayaan ng magandang boses. Kakanta rin naman ako. Siyempre, ako yung lead singer eh. Si Myla nga pala yung niligawan ko. Teacher siya ng pampublikong eskwelahan sa kabilang lugar. Paliwanag ni Alex. Baka makaistorbo lang tayo ha. May klase pa yata yun. Sa katingin mo ba papatol yun sa'yo? Isa ka lang namang mangingisda. At the same time, menero. Alam mo naman yung mga guro, di ba? Hindi ko naman nilalahat pero edukada rin na katulad nila ang gusto nilang mapangasawa. Baka ako ay may pag-asa pa ako sa teacher. Dahil sa ating tatlo, ako lang ang nakapagtapos ng pag-aaral. At isa pa, kaya nga sila nagpapalaganap ng edukasyon eh. Dahil ganoon rin ang gusto ni Myla sa lalaking makakasama niya sa buhay. Sabat naman ni Bert na pumapapak ng inihaw na bangus na pulutan nila na may maanghang na susawan. Ikaw naman tol Bert, pinapahina mo ang loob ko eh. Kaibigan ba talaga kita o hindi? At saka, syempre sa bahay nila ako akit ng ligaw. Ayaw kong makaabala. Sana sagutin niya ako. Tulungan niyo naman ako. Pamimilit pa ni Alex sa dalawa. O siya, sige na nga. Sige na tol Alex. Sasama na kami sa'yo ni tol Raven. Tutulungan ka na namin. Hindi ba tol? Oo naman. Tutulong tayo basta sa kaligayahan mo tol Alex. Walang problema sa amin yon. Tumatawang tugon naman ni Raven habang ito ay nagsasalin ng beer sa kanyang baso. Pagkatapos ng kanilang konting inuman at sa pagpatak ng hapon, nagtungo na nga sila sa kabilang lugar para puntahan ang bahay ng teacher na si Myla. Hindi naman sila lasing ng sandaling iyon at katunayan, nilakad lamang nila papunta roon kahit na medyo may kalayuan ito. At syempre, nagdala na rin sila ng gitara para sa kanilang pagkanta. Pagkarating nila sa lugar, ay sa labas ng bahay sila umawit. Pero bigo si Alex ng sandaling iyon. Hindi pa sila natatapos sa pagkanta, ay dumungaw na ang dalagang guro sa bintana. At dito ay kinompronta si Alex na hindi raw ito tumatanggap ng ligaw. Kahit nang naglalakad na sila pauwi, lulugo-lugo si Alex habang ito ay nakabusangot at nakatulala. Daig pa nito ang natalo ng paulit-ulit sa sugal. Kahit nang nasa bahay na ulit silang tatlo, muli silang nag-inuman dahil niyaya ulit sila ni Alex. At sa pagkakataong iyon, ay dito na sila tuluyang nalasing. Gusto nang umuwi ni Bert ng oras na iyon, kaya't nagpaalam na siya sa dalawa. Pero hindi niya nahinintay ang pagsagot ng mga ito dahil pareho ng bagsak sa mesa. Kaya't lumabas na siya at iniayos na ang pagkakasara ng pintuan. Naglakad siya patungo sa kanilang tirahan kahit alam niya na susuray-suray ang kilos niya. Bago pa makarating sa kanila si Bert, hindi niya inaasahan na bigla siyang bubusinahan ng isang kotse. Dito niya lang napagtanto na nasa gitna pala siya ng kalsada. Sa inis siguro ng nagmamaneho ng sasakyan, ay bumaba ito kasama ang nobya nito. Nang titigan ito ni Bert, hindi siya maaaring magkamali. Sina Anton ito at si Diana. Manager sa isang sikat na restaurant ang lalaki, samantalang yung babae naman ay dating nililigawan ni Bert. Tignan mo nga naman labo kung sino yung lasinggero at ang paslupang paharang-harang dito sa daanan. Si Bert na isang mabahong mangingisda na dati mong manliligaw. Kadiri ang lalaki na yan. Tapos tatanga-tanga pa. Hoy lasinggerong Bert, magpapangamatay ka ba? Ganyan na ba kahirap ang buhay niyong magkakapatid? Pipiliin mo na lang na maglasing tapos magpapatiwakal? Tapos yung makakasagasa naman sa'yo yung pananagutin ng kapatid mo para magkaroon ng pera? Kawawa naman kayo. Bakit kasi hindi kayo nagsusumikap? Ayan tuloy, nagmumukha kang basura sa daan. Pasalamat ka pa nga eh, hindi kita sinagisaan. Dahil kahit na basura ka, may halaga ka pa rin para sa akin. Kawawa naman kasi yung hikain mong kapatid kapag nawalan pa siya ng kuya. Mga ulilang lubos na nga kayo, di ba? Tapos mawawalan pa yung kapatid mo ng mabahong kuya na mangingisda. Paninigaw sa kanya ni Anton. Nagpantig naman ang tenga ni Bert. Tinignan niya ng masama ang lalaki habang ito ay nagsasabing,
Huwag mong idadama yung kapatid ko sa pang-insulto mo sa aking hayop ka ha. Nasa iyo na nga yung girlfriend mo. Daig mo pa yung taong inagawan sa galit mo sa akin. Kita mo nang lasing ako oh. Sorry kung hindi ko agad napansin. Magbusina ka lang. Tatabi naman ako eh. Hindi yung kung ano-ano pa yung pinagsasabi mo dyan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ay nagpatuloy na siya sa kanyang paglalakad. Pero hindi nagustuhan ni Anton ang paraan ng pagsugot niya rito. Bumunot ito ng baril at pagkatapos ay hinampas siya nito sa ulo gamit ang armas na hawak nito. Kaya't napatumba na lamang siya habang iniinda ang kanyang ulo. Samantalang si Diana naman ay inawat na ang kanyang nobyo pero hindi nagpapigil si Anton at muling tinutukan ng baril si Bert. Huwag mo akong sabihang hayop ha. Huwag mo akong ituring na mababa na gaya mo dahil manager ako. Hindi gaya mo na isa lamang na mangingisda, amoy araw na at amoy baktul pa. Gusto mo bang iparamdam ko sa iyo kung sino yung hayop? Pwes, pagbibigyan kita. Tatadtarin kita ng bala sa katawan na para bang nangangaso lang ako ng usa. Galit at seryosong sambit ni Anton habang unti-unti nang inilalapit ang hintuturo nito sa gatilyo ng baril. Pero mabilis na umawat ang nobyang si Diana. May sinabi ito sa lalaki. Huwag mo nang patuloy yung lab. Kaya ako nga hindi sinagot yan eh. At binasted ko dahil lampas lupa yan gaya ng sinabi mo lab. Ika nga sa kasabihan, huwag patulan ng walang kwentang tao. At hindi na dapat nating pinapansin yung gaya ni Bert na yan. Napatapon na ang buhay. Dahil sa nabanggit ni Diana, ay unti-unting nawala ang galit ni Anton. At kalaunan ay ibinalik na nito sa lagayan ng kanyang armas. Samantalang si Bert naman ng mga sandaling iyon ay hindi makapagsalita dahil hindi nito akalain na tututukan siya ng baril. Tama yung sinabi mo lab, huwag na natin siyang pansinin dahil wala siyang kwentang tao. Pero may ipapagawa muna ako sa kanya dahil gusto kong matuto siya ng leksyon. Hoy ikaw Bert, dilaan mo itong suot kong leather shoes. Namantya na kasi ito ng putik eh. Wala pa naman akong dalang basahan. Nandito ka lang naman sa harapan ko, basura ka. Yung dila mo na lang yung gawin mong basahan. Dahil kung hindi mo yun gagawin, ay idadamay ko sa galit ko sa'yo yung kapatid mong hikain. Nakikita mo naman ba yung baril ko o hindi? Kaya sige na, dilaan mo na ang leather shoes ko para wala kang pagsisisihan. Dilaan mo, bilisan mo, sambit ni Anton. Mahal na mahal ni Bert ang kanyang kapatid. Para sa kanya, masaktan na siya wag lang ang kanyang minamahal sa buhay. Kaya't kahit nandidiri sa pinapagawa nito sa kanya at kahit mabawasan man ang kanyang dangal, dahan-dahan niyang ang inilapit ang kanyang mukha sa sapatos nito. Bago pa niya ito dilaan, ay kusa nang inilapit ng lalaki ang sapatos nito sa mukha niya. At nang makita siya nito na walang balak na dilaan ng sapatos, muli nitong binunot ang baril at itinutok sa kanya. Didilaan mo ba o hindi? Gusto mo bang patayin kita na parang hayop? Banta pa ni Anton sa kanya. Kaya't napilitan na lamang siyang dilaan ng sapatos nito. Nilinis ng dila niya ang lahat ng dumi para matapos na ang lahat at hindi na madamay ang kapatid niya. Tila natuwa naman si Anton sa ginawa niya. Kaya't tatagyakan siya nito sa mukha habang nagsasabi ng, sige na, hampas lupa, umuwi ka na sa inyo. At wag mo nang ipapakita ang pagmumukha mong yan sa amin ha. Tumalikod na sa kanya si Anton para pumasok na sa kotse nito. Samantalang si Diana naman ay dinuraan pa siya sa mukha bago ito sumunod sa nobyo. Nang makaalis na ang sasakyan ng mga ito, dito na tumayo si Bert. Parang nawala yung pagkalasing niya ng mga sandaling iyon matapos siyang pukpukin ng baril sa ulo at tadyakan sa mukha. Nang makauwi na siya sa kanila, nabungaran siya ng kapatid na nasa ganong sitwasyon. Kaya't natanong siya nito, Kuya, anong meron sa ulo mo? Bakit hawak-hawak mo yan? Huwag ka nang osusere dyan, Betty. Kita mo namang lasing ako, di ba? Natural lang na masakit ang ulo ko. Dahilan ni Bert. Pero parang hindi nawawala sa kanya si Betty. Tumayo ito sa kinauupuan at inalis ang kamay ng kuya na nakasapo sa ulo nito. Oh my God, may bukol ka sa ulo kuya. Matambok ko. Ano ba talagang nangyari sa'yo kuya?
Naumpog ka ba o nakipag-away ka? Tanong nito sa kanya. Hindi na nagsinungaling pa si Bert. Sinabi niya na kagagawan nito ng dati niyang karibal sa pag-ibig. Nakwento niya rin yung pinagmulan ng gulo. Alam na ni Betty kung sino ang tinutukoy ng kanyang kuya. Kaya't ang ginawa na lamang nito ay bumili ng yelo sa tindahan at makaraan nito'y dinikdik niya ang yelo sa bukol ni Bert. Ang yayabang naman ng dalawang yon, para makin ang pagkatao ko. May karma rin sila, sambit pa ni Bert habang patuloy siyang ginagamot nito. Hayaan mo na kuya, mangyayari rin sa kanila yon. Basta't maging mabuti ka lang at walang inaapakang tao. Pero bakit hindi mo kasuhan yung nanakit sa'yo kuya? Tanong pa ni Betty. Hindi na, pero kapag inulit-ulit niya yon, may kaso na yan sa akin. Maswerte siya dahil meron siyang dalang baril. Dahil kung nagkataon na wala siya nito, siya naman ang mabubugbog ko. Puno ng galit na saad ni Bert. Papadilim na ng sandaling iyon. Lasing pa rin si Bert kaya't si Betty na lamang ang nagluto ng hapunan nila. Kinabukasan, nawala na yung pagkalasing ni Bert kaya naman nagmina na siya. Silang dalawa lamang na Raven dahil nagmumukmok pa rin si Alex dahil sa ginawang pangbabasted ng nililigawan nito. Kinulit na nila ito bago pa sila pumalaot, ngunit ayaw talagang sumama at ang sabi gusto munang mapag-isa. At dahil si Raven ang nagbabantay sa makina, si Bert na lamang ang nagmina sa ilalim ng dagat, dala ang kanyang mga kagamitan sa pagkuha nito. Kalahating oras na yata siya sa ilalim nang nakihigop siya ng tubig sa kanyang hose. Ibig sabihin nito ay pumutok ang hose niya dahil sa lalim ng tinungo niya. Napulikat na nga rin siya kaya't hirap na sa pag-ahon ng binata. Pakiramdam niya'y nakalublob siya sa selyadong drum na punong-puno ng tubig at hindi siya makagalaw. Sa loob-loob niya ng sandaling iyon na yata ang katapusan ng kanyang buhay dahil hirap na rin siyang pigilan ang paghinga. Nakasinghot na rin siya ng tubig at napakasakit para sa kanya dahil parang sinusugatan ng kaloob-looban ng ilong niya. At sa nanlalabong paningin niya, unti-unti niya ring nabitawan ng sakong hawak niya. Nagising na lamang siya na nasa bangkana at inire-revive na Raven. Baka sa anyo ng kaibigan ang labis na tuwa nang siya ay magising na. Anong nangyari tol? Tanong pa niya nang siya ay nagkamalay. Nakalimutan niya kasi ang lahat ng nangyari. Nalunod ka kanina tol. Pumutok kasi yung hose mo na nakadugtong sa oxygen. Mabuti na lang ay nasagip ka agad kita dahil kung hindi ay katapusan mo na. Tugon naman na Raven. Nasaan yung mga nakuha ko tol? Iniwan mo ba sa ilalim ng dagat? Tanong niya habang ito ay bumabango na. Yun nga ang kinakatuwa ko tol kasi kahit na aksidente ka, marami ka pa ring nakuha. Kaya tara na, dumaong na tayo. Salain na natin ng ginto. Tunawin at ibenta na. May parte dito si Alex ha. Kawawa naman yung taong yun At anong malay natin, sumigla siya kapag nagkaroon siya ng pera. Ngiting sambit na Raven. Habang naglalayag sila pa uwi, natanong pa na Raven kay Bert kung bakit may bukol ito sa ulo na para bang ito ay naumpog. Siyempre sinabi niya ang katotohanan tungkol sa ginawa sa kanya ng manager ng restaurant. Nako, dapat kinasuhan mo tol. Biruin mo yun, tinutukan ka na ng baril tapos binukulan ka pa. Suwestyon na Raven. Wag na tol, Diyos na lang ang bahala sa kanya. Pero sa oras na ginawa niya pa rin sa akin yun ulit, ay papatulan ko na talaga siya. Magkakamatayan na lang kaming dalawa. Tugon ni Bert, kaya't hindi na lamang siya pinilit ng kaibigan. Sa bahay nila Raven nila tinunaw ang ginto at makaraan ito'y muling ibinenta. Halos mangilabot sila sa tuwa dahil 20,000 piso yung kinita nila sa ginto. Kasing laki na kasi iyon ng kalamansi, kaya't ganoon kalaki ang halaga nito. Nagparti-parti ulit sila at sa pagkakataong iyon ay tig-6,000 sila. Binahagian na rin nila si Alex gaya ng napagkasunduan nilang dalawa at nagpatuloy pa rin sila sa pagmimina sa mga sumunod na araw. Hanggang sa isang hapon,
Galing ulit si Bert sa pamimili ng mga kagamitan nila ng kanyang kapatid at mga pagkain sa mall, ay meron siyang nadaanang napakalaking bahay. Kaya't napahinto na lamang siya sa paglalakad. Pinagmasdan niyang mabuti ang tirahan na may 3 palapag. Namangha siya sa kinapupwestuhan ng bahay dahil kung sa 3rd floor aakyat, matatanaw yung kabilang lugar na may mga bundok, ilog at maliit na pamayanan. Matagal niya ng pangarap na magkaroon ng ganitong klasing bahay na matatanaw ang ganda ng kalikasan. Subalit dahil sa uri ng kanyang hanap buhay, hanggang sa panaginip niya na lamang siguro ito makakamtan. Nagpatuloy na siyang maglakad pauwi. Pinili niya ang lugar na ito dahil shortcut ito patungo sa kanilang munting bahay. Maya-maya pa'y biglang merong tumawag sa kanya. Paglingon niya, nagulat siya nang makitang matandang babae na nakasilip sa rehas ng gate. Payat na payat ito na parang napaglipasan ng gutom. Pero magara ang suot nitong damit at may hawak itong tungkol. Dahil sa awa niya, ay nilapitan niya ito at nagtanong kung ano ang kailangan. Gusto ko lang sanang magpabili ng pagkain sa iyo, iho. 1 buwan na kasi kung hindi nakakakain ng maayos at wala na rin akong stock ng pagkain. Dahil wala na akong nauutusan. Hirap na rin akong maglakad. Kaya't pwede ba na ipagbili mo ko? Ako nga pala si Doña Flordeliza, ang may-ari nitong bahay. Pakiusap at pagpapakilala ng matandang babae. Pumayag naman si Bert dahil halata naman talaga sa itsura nito na kailangan nito ng tulong. Pero hindi niya maiwasan na hindi magtanong rito. Ikinalulugod ko pong makilala kayo, Donya. Pero, nasaan po yung pamilya nyo? May mga kasambahay po ba kayo? Bakit wala kayong nauutusan? Wala na akong anak na nabubuhay ngayon, iho. Patay na silang 2. Kung hindi mo tatanungin, 99 anyos na ako. Yung 2 anak ko ay kapwa pumanaw sa maagang panahon. Samantalang yung mga apo ko naman ay wala nang pakialam sa akin dahil abala sila sa ibang bansa at may mga pamilya na rin. Dinala rin nila ang mga hiner ko na kasambahay dahil dati napagnakawan ako. Yun ang dahilan kung bakit wala akong nauutusan na bumili ng pagkain ko. Pero hindi ko alam kung ano ang meron sa'yo, iho. Kung bakit napakagaan ang loob ko sa'yo at gusto kitang pagkatiwalaan. Siguro ay nadarama ko na mabuti kang tao. Siya nga pala, iho. Anong hanap buhay mo? Pwede bang maging boy na lang kita? Hayaan mo. Malaki ang ipapasahod ko sa'yo. Alok pa ng matandang Donya. Dito naman binanggit ni Bert ang klase ng trabaho niya at kung gaano ito kadelikado. Pinayuhan siya ng matanda na iwanan na ang ganong klaseng trabaho at sa halip ay manilbihan na lamang sa kanya. At dahil sa malaking sahod na ipinangako sa kanya ng Donya, naikayat siya nito na pumasok bilang boy. Kaya't ng hapon na iyon, ay binilhan niya ng pagkain ng matanda. Pinaglutuan niya ito at nilinis rin ang kwartong tinutulugan nito. Pero umuwi rin siya sa kanila pagsapit ng gabi. Dahil ayon sa matanda, baka hinahanap siya ng kanyang pamilya. Magmula noon ay hindi na siya nagmimina. Ipinaubaya niya na lamang sa 2 kaibigan ang panguha ng ginto. At yung kinikita ng mga ito, nagtuon na lamang siya sa paninilbihan sa pamamahay ng matandang babae. Mabait naman ang pakikitungo nito sa kanya. Paisi-isi lamang ang trabaho niya. Ilang buwan niya na rin itong inaalagaan hanggang sa ito ay pumanaw na dahil sa katandaan. Pero bago mawala ang Donya, ipinamana sa kanya ang bahay, lupa, kotse at ang iba pa nitong ari-arian. Namana niya ang lahat ng ito katulad na lamang ng minahan, palaisdaan at maging restaurant. Ipinamana sa kanya ni Doña Flordeliza ang lahat nitong kayamanan dahil sa natuklasan nila sa isa't isa bago pa ito mawala. Maglola pala silang 2, ina ito ng kanyang nanay. Nagkaroon kasi ng sama ng loob ang Donya dahil nag-asawa ng mahirap ang kanyang nanay, kaya't nagkalayo ang landas ng mag-ina. Dati pala ay nakatira sila sa Maynila, ngunit kalaunan ay lumipat ito sa probinsya nila at hindi nito akalain
na doon rin pala ang lugar nila. Ayon sa matanda noong ito ay nabubuhay pa, gumawa na siguro ng landas ang Diyos upang magtagpo silang maglola. Siya nga pala, itinuring na kasi dati ni Doña Flordelisa ang anak niya na ito'y patay na dahil matagal nang hindi nakikita. Pero dahil sa nalaman nito kay Bert na talagang pumanaw na nga ito, ay nalungkot ng sobra ang matanda. Matagal na kasi nitong binabalak na humingi ng tawad sa kanyang anak dahil sa pagiging maigpit nito noon at sa pagiging matapobre sa kanilang ama. Matagal na palang nagbago ang matanda simula nang mawalay ito sa kanyang anak. Naging mapagbigay na ito sa mga mahirap, kaya nga naaabuso at napagnanakawan pa. At dahil sina Bert at Betty na lamang ang available na po dahil lang mga pinsan nila ay nasa ibang bansa at wala pang pakialam sa kanya, ay sa kanila ipinamana ang lahat ng ari-arian. Malungkot ang dalawa, pero at the same time, masaya ang nararamdaman ng magkapatid ng sandaling iyon. Malungkot dahil namatay ang kanilang lola, na di man lamang nila nakasama ng matagal na panahon. Masaya naman dahil mararanasan na nila ang buhay mayaman. Matagal nang nakapagtapos ng kolehiyo si Bert. Hindi lang makahanap ng magandang trabaho dahil sa pahirapan na makatagpo nito. Kaya ngayon, siya na halos ang nagmamanage ng lahat ng ari-arian ng lola nila nang ito ay mailibing na. Samantalang yung dalawang kaibigan naman niya ay kinuha niyang tagapangsiwa ng kanyang minahanang ginto. Malaki ang pinapasahod niya sa kanila, kaya't iniwan na ng mga ito ang pagmimina sa dagat. Siya nga pala, si Alex ay nakatagpo na rin ng nobya, natanggap ang buong pagkatao niya. Samantala, natuklasan naman ni Bert na restaurant pala ng kanyang lola ang pinangangasiwaan ni Anton, na siyang nang-api sa kanya noon at nang hamak ng sobra. At dahil siya na ang bagong CEO ng negosyong iyon, napagpasyahan niyang tanggalin na ang hambog na manager na ito sa kanyang restaurant. Pero lumuhod ito sa kanyang harapan, kahit hindi niya naman ipinag-utos na gawin iyon. Dinila-dilaan pa nito ang sapatos niya para lang hindi ito masibak sa trabaho. Oh, anong pakiramdam ng pinapagawa mo sa akin noon? Hindi ba't nakakababa ng sarili at mangiyak-ngiyak ka na lang ng dahil wala kang kalaban-laban? Ni hindi man lamang may pagtanggol ang sarili at labis na nandidiri sa dumi ng sapatos. At ipinagmamalaki mo pa sa akin na manager ka dito sa kumpanya. Ito na siguro ang karma mo. Naging mayabang ka noon sa kung ano man ang meron ka at masyadong minaliit ang mas nakakababa sa'yo. Leksyon mo na ito sa buhay. Pasalamat ka pa nga, hindi kita pinakulong sa pananakit mo sa akin noon. Hindi na kita kailangan dito sa negosyo ko. You are fired. Nang gagaliiting sigaw niya. Pero todo pa rin ang pagmamakaawa ni Anton. Sir, sorry na po. Patawarin mo na po ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Mamamatay po kami sa gutom ni Diana. Please lang po. Kahit kumain pa po ako ng taya ay gagawin ko. Basta't mapatawad mo lang po ako, sir. Lumulobo pa ang sipon nito dahil sa labis na pag-iyak. Ngunit naging matigas ang puso ni Bert. At sa tuwing nakikita niya ang pangit na pagmumukha ni Anton, bumabalik sa kanyang alaala ang minsang lumod siya dito. Kaya't inutusan niya na lamang ang kanyang mga bodyguard na ilabas si Anton dahil hindi na ito manager sa kanyang restaurant. Hahanap na lamang siya ng mas deserving, yung tipong bukod sa magaling na sa trabaho ay may mabuti pang kalooban. Pasensya ka na, Anton. Ang bawat pangyayari na dumating sa buhay mo ay siya mo lang na itinanim noon. Hindi ko na mapipigilan ang tadhana na maganap ito sa'yo at sa iyong girlfriend na si Diana. Nanakit ka at yung girlfriend mo ay nandura sa akin. Nilait at tinapak-tapakan niyo ang pagkatao ko. Nagtanim kayo ng masamang butil, kaya't iyon rin ang aanihin niyo ngayon. Sana na may naniniwala na kayo sa karma at lasapin ang paghihirap na ginawa niyo noon sa inyong kapwa. Wika ni Bert sa kanyang sarili. Habang pinagmamasdan si Anton, na kinakaladkad pa palabas ng mga bodyguard niya dahil pilit pa rin itong nagmamakaawa sa kanya.